If, for instance, if you receive a score of 95 on a mathematics test, this is the score that is greater or equal to the scores of 88% of the students taking the test, then your percentile rank would be 88. Ano po yung ibig sabihin? Ibig sabihin lang yan na when you get the percentile rank of a certain score or certain data, ang ginagawa mo is kinukuha mo yung proportion ng score. So nagbigay nga siya dyan ng example, no? Parang ang nangyayari dito when we say percentile rank, ay kinukumpara mo yung score mo sa iba na nag-take ng same test, ng parehong test na tinake mo din. So binigyan tayo ng example na kunwari ikaw nag-take ka ng test sa math at nakakuha ka ng score na 95. Let's say na yung score mo na 95 ay merong percentile rank na 88. Ibig sabihin nun, 88% ng mga nag-take ng exam ay mas mababa yung score sa'yo o kaya naman equal. Okay? So doon sa 88% na yun, 88% ng mga nag-take ng test has a score lower than you or equal than your score. Lower than or equal. Or less than or equal. Okay? And ano yung 20, should I say 12? So, paano naman yung 12? Binatita ng 12 kasi 88% lang yan. Yung 12 naman, ibig sabihin nun yun yung mga estudyante na may mas mataas na score sa'yo or kaya naman equal yung score sa'yo. Sabi natin 88 at 12% of the students have a greater than or equal to 95 na score. Okay, yan po yung ibig sabihin ng percentile rank. Nire-relate mo yung score mo or yung data or yung raw score na binigay doon sa iba pang raw score na meron tayo or yung iba pang data na meron tayo. Okay? Now let's proceed. Paano ba mag-compute ng percentile rank when it comes to ungroup and group? So kapag ungroup po, ang formula po natin ay simple lang. No? Percentile rank of x is equal to the number of values below x. Number of values below x, yung x dyan represents the raw score, divided by n, or yung total number of frequencies, times 100. As you can see, nagko-compute tayo dito ng percentage. So dapat yung sagot natin ay percentage. Okay? Now, makikita nyo mamaya may ibibigay na number. No, pinapahanap sa atin ngayon kung ano yung percentile rank ng raw score na yon. Yun yung x. Okay? So, bibilangin mo kung ano yung kung ilan yung values mas mababa dun sa raw score na yon. I-divide mo siya sa kung ilan sila, lahat, ilan yung frequency, total number of frequencies, tapos mo multiply mo sa 100. So, dito makikita nyo nagpa-compute tayo ng percentage. So, we have here a table showing different estimated monthly salaries. And naka-specify dyan kung anong job yung may ganyang kalaking salary. So, the Department of Labor and Employment, or DOLE, in partnership with the Bureau of Local Employment, BLE, revealed in their latest labor market trends release which jobs presently earn the highest salaries in the Philippines in the year 2019. So ito po yung mga different jobs. Meron tayong makikita nyo. Aircraft pilots, navigators, and flight engineers. Makikita nyo 116,714 yung kanilang sinisweldo. At nasa pinakamababa, though malaki yung sweldo niya, no? Pero sa table na to, nasa pinakamababang parts is yung statistician, which has a estimated monthly salary of 41,480. So, alin dyan yung isa-solve natin? Siyempre, sabi ko sa inyo kanina, bibigyan tayo ng raw score o kaya naman ng specification kung ano isa-solve natin.
So sabi dito sa example number 1, we have to determine the percentile rank of computer engineers' salary among the other jobs. So kung babalikan natin yung table, hanapin natin si computer engineers. Ito po yung mga computer engineers. At ang sweldo po nila ay 49,335. Okay? Ang laki po ng sweldo nila, no? Pero ang pinapakompute po sa atin ay kung ano po yung percentile rank nito, ng 49,335, which is sweldo nga ng mga computer engineers. Ilan ba sa jobs or kaya naman sa estimated salary ang mas mababa than this? Ilan po? Bilangin natin. 1, 2, 3. So, tatlo. Bakit natin binilang? Because, di ba, when you solve for the percentile rank, all you have to do is to compute for or to count muna kung ilan yung mas mababa dun sa raw score na yun. So, ang raw score natin dito yung 49,335. Hindi ako nagkakamali sa naalala ko. And tatlo, dun sa mga estimated salary, ang mas mababa sa kanya. So, that is 3 divided by, ilan ba yung listed jobs doon? 10. So, 3 divided by 10 times 100. At kapag kinumpute niyo yan, it will give us 30%. Okay? So, ibig sabihin, nasa 30th percentile po ang sweldo ng computer engineers. Okay? Given the table. Next, how about this example number 2? We have to find how many percent of the jobs has monthly salaries lower than 60,477. Okay? So yung raw score natin dito is yung 60,477. So ilan daw po? Hanapin muna natin 6,477. At makikita nyo na ito ay sweldo ng mga actuaries. Okay? So bilangin natin, ilan ba yung scores or should I say the salaries lower than 60,477? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So meron tayong 6 na salaries lower than it. So 6 divided by 10 times 100, we have 60%. Therefore, kung iintindihin natin, i-interpret natin yung nakuha natin na value, therefore, 60% ng jobs have monthly salaries of 60,477 or less, and 40% of the jobs have monthly salaries of 60,477 or more. So yan po, nire-relate natin yung percentage, yung percentile rank dun sa other jobs. Okay, percentile rank ng salary na yan dun sa other salaries ng different jobs. Next. Yan ay kapag ungroup data, no? Paano naman kapag group data? Kapag group data, ano po yung dapat gawin for us to solve for the percentile rank? Okay? So dito po makikita nyo, we have here the formula for us to compute for the percentile rank of group data. Bakit magkaiba sila ng formula? Kasi magkaiba ng data percent. Okay? Again, ulitin ko, when we say ungrouped data, ito yung mga data na hindi organized, hindi grouped. Okay? Tulad nung kanina, itong job na to, ito yung salary niya. Itong job na to, ito yung salary niya. Okay? Hindi tulad ng sa group data, meron tayong bracket, kunwari 60 to 70. And ang ibibigay sa atin ay yung frequency ng bracket na yon or ng class na yon. Okay, should I say class? Kunwari 60 to 70, 20 ng data mo ang 60 to 70. You don't know kung alin doon yung mga data, pero binigyan ka na lang ng table kung saan naka-organize na sila, naka-classified na sila, or naka-group na. Okay? Kaya nga, iba din yung process on how to get the percentile
rank. Okay? So, tingnan natin, ano ba yung mga ibig sabihin nitong mga symbols dito? Yung PR po represents or we can call it the percentile rank or the percentage na kinocompute natin. The P stands for the raw score or the value for which we want to find the percentile rank. LB is the lower boundary of the percentile class or the percentile rank class. Makikita niyo yan later. May mga class tayo na isa-select at doon makukuha yung mga values. Then, yung N naman po, total number of frequencies. Yung CF is the cumulative frequency. Alam nyo na yan kasi diba, ginawa na natin sa quartile, decile, and percentile. Meron din tayong CF doon, may N, may lower boundary, right? May frequency rin tayo doon. F stands for the frequency of the percentile rank. And I stands for the class size or the size of class interval. Okay? Okay, let's proceed. Para magkaroon tayo ng example. So meron tayo ditong table showing different scores and their frequencies. Makikita nyo may iba't ibang classes. Okay? So 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, and so on. Then, ang sabi, ito daw ay test scores. Mathematics test scores of 50 students. Now, ayoko yan. Gusto ko iba. Yung isa. Yan. Kasi medyo ano yun. Questionable yung example niya. Example number 4 tayo. So, yun pa rin yung table. Then, we still have this scores, test scores, mathematics test scores of 50 students. And we have to solve for the percentile rank of the score, which is 42. Para makuha natin yung percentile rank ng raw score na 42, of course, we have to look at first yung formula. Ano ba yung formula, no? Then, para malaman din natin ano po yung mga kailangan natin malaman na values. Okay? Wait lang, i-ano ko lang yung aking yan. So, doon muna tayo sa formula. We have percentile rank is equal to 100 divided by n times the quantity of P minus the lower boundary times the frequency of the percentile rank class divided by the I plus the cumulative frequency below the percentile rank. Okay? So, ganun pa rin. Kailangan nyo identify yung class. At para ma-identify yun, you have to know the raw score. So, yung raw score natin ay 42. Saan mo siya titignan? Dito mo siya titignan sa scores. Saan siya included? So, kung titignan nyo, si 42 ay included dito. Okay, dyan siya included. Dahil dyan po siya included, all we have to do is to get all the values. Ano yung mga kailangan natin? We need the N, which is we already know 50 kasi 50 students. Then, we have to look for the lower boundary. Ang lower boundary nito, mag-subtract lang tayo dyan ng 0.5, so magiging 40.5. Next, yung frequency. Frequency ay 8. Next, yung I. Yung I po ay, bilangin natin, 46 to 50.
Ano po yung I natin? Interval. 46, 47, 48, 49, 50. Ganun lang po magbilang ng ano ng 5. I or class interval, which is correct, 5. Next, yung cumulative frequency natin below the percentile rank class, syempre itong nasa baba niya, yung lower value. Okay? Lower than the CF no class na pinili natin. Okay? Then, substitute natin. We have 100 divided by 50 times the quantity of 42 minus 30. About 38. It should be 40.5. Times natin siya sa frequency. Divide natin sa I, which is 5. Plus the cumulative frequency below. Okay. So compute natin. We have 100 divided by 50, that is 2, times 42 minus 40.5. 1.5. 1.5. 1.5 times 8 divided by 5 plus 38. Sige nga, pakimultiply sa 8. Pwede naman natin yung diretso, no? 1.5 times 8 equals divided by 5 equals plus 38 equals. So we have 2 times 32.4. 2.4 po, ma'am. 40.4. Okay? So kapag multiply natin siya sa 2, we get the percentile rank, which is 80.8. So ibig sabihin, yung percentile rank natin is 80.8, or dahil yan ay percentage, mas maganda po kung round off natin siya to 81%. Okay? So, ano ibig sabihin nito? 81% ng number of students, which is 50 students, right, has a lower score less than or equal to the score of 42, and yung remaining na 19% have a score greater than or equal to 42. Okay? Naintindihan po ito? Ano ba? Okay. Let us have another example. Ikoy. So let me clear all the drawings. Then let us have another example. Yan. So let's say hindi 42 yung pinahanap sa atin na value. Sorry, ang pinahanap sa atin na percentile rank of the raw score is 29. Okay, let's say 29 yung pinapahanap sa atin. Okay? Raw score ng, yung percentile rank of 29. So, syempre, yung raw score natin ay 29. Tingnan ulit natin siya dito sa scores. And makikita nyo saan siya included. Saan po included si ano? 26 Si to 29. 30. Opo. Correct. Dito siya sa 26 to 30.
Yan. Doon siya sa 26 to 30. Ilang gugulo kasi pitong pusa eh. Hindi ako makapag-init. Now, doon makukuha lahat ng values. Pero syempre, unahin natin yung mga given na. N is 50. Ano pa yung given na? Yung I. Okay. Sa I is 5. Lower boundary. Kailangan din natin yon. The CF and the frequency. Okay. Ulitin ko yung formula. Percentile rank is equal to 100 divided by N times the cumulative frequency of, no. But cumulative frequency. Nakaka-distract kasi narinig ko. So we have the times the quantity of the raw score minus the lower boundary times the frequency divided by I plus the CF below. Okay. So, lower boundary muna nito. So, minus 0.5, ibig sabihin 25.5. The CF below is 6, and the frequency is 12. Okay. So, we have 100 divided by 50. Alam niyo na yan kanina. Ang raw score natin ay 29 minus the lower boundary, which is 25.5, times the frequency, which is 12, divided by I, which is 5, plus the CF, that is 6. Okay? So we already know that this is 2. And what is 29 minus 25.5? Ano po yung 29 minus 25.5? 3.5. 3.5. Correct. Now, 3.5, multiply natin sa 12, equals, tapos divide natin siya sa 5, equals, tapos plus natin sa 6. 14.4 po, ma'am. Correct? That's 14.4. And 14.4 times 2 is equal to 28.8. This is our percentile rank. But since naka-decimal siya, gawin natin siyang whole number. Kasi this is percentage. 29%. Okay? So, yung ibig sabihin na itong 29% na to. Yung ibig sabihin niyan, 29% of the students have a score lower than or equal to 29. Okay? And, of course, to make it 100, ano yung kulang? 29 should be 71. Sabihin, 71% of the students have a score greater than or equal to 29. Okay? Ito po yung ibig sabihin na na-compute natin. Unless, sinabi dito sa exam or dito sa example natin na only one got
29%. I mean, 29 as a score. So, ano mangyayari? Siyempre, magbabago din yung number, no? Yung sa 50. Okay? So, isa lang siya na 29, bawas mo siya doon, 49 yung students na i-consider mo to solve for this. Okay? Para malaman kung ilan. Later, may example nandito, no? Huwag niyo muna pansinin yan. Baka kasi malito kayo. Later, may example tayo niyan kung saan nag-iisa lang siya na may ganong score. Tinanong kung ilan yung estudyante na may mas mataas na score sa kanya or kaya mas mababa. Okay? So, any question? Kung walang question, let me proceed. Buti naka-off mic na si si Ro. Mukhang sayang-saya si Rob sa pinanonood niya. So, ito yung kanina, yung sinod natin. Get 81%. So, ang sunod na ay mga activities na sasagutan niyo po. Activity 1, 2, and 3. Okay, hindi nakasama si post-test. So, let us proceed to 11. And napakadali lang ng 11, no? O, tapos na nga agad eh. So, sa 11, you have to interpret the measures of possession. So, ano yung ibig sabihin nun? Kanina, nagko-compute tayo for the percentile rank of the raw score. Dito, i-relate natin yung score gamit yung quartile, yung decile, at yung percentile. Okay? Proceed na tayo sa sa lesson. So, balikan lang natin yung definition ng mga inaral natin last week. Si quartile, si decile, and si percentile. So, when we say quartile, it is a 3-point score. Okay, 3 score points, should I say. It is a 3 score point. Ito yon, 3 score point, which divide the distribution into 4 equal parts. Diba? So, ito yung Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3. And hinahati niya yung data into 4 equal parts. So, si Q sub 1, 25% falls below the first quartile or the Q sub 1. 50% falls below the second quartile, and 75% falls below the third quartile. Kaya makikita nyo, you have here 25, tapos 50%, then 75%. Okay? We call this Q sub 1 as the lower quartile. So Q sub 2, we consider that as the median. And Q sub 3, we call that as the upper quartile. Okay? Paano natin siya gagamitin dito sa problem? Or paano natin i-interpret yung mga measures of possession kapag binigyan na tayo ng different scenarios? So let us have yung number 1 scenario. Okay? Wait lang. Yan. Okay, so number 1 scenario, Anna says that the mathematics test is difficult. Okay? Anna says that the mathematics test is difficult. Okay? Sinabi niya. Now, meron tayong 200 na test takers, including her. Kasama siya doon, okay? And her score is 15 out of 20. Her score belongs to the first quartile. So, meron tayong 4 na facts na binigay sa atin. Una,
sinabi ni Ana na mahirap yung exam. Pangalawa, binigyan tayo ng numero ng mga test takers. 200 daw nag-take ng exam. Okay? Pangatlo, binigay sa atin na information is that yung score ni Ana ay 15 out of 20. Okay? And pang-apat na information na binigay sa atin, first quartile yung kanyang score. Okay? Ibig sabihin, yung first quartile natin ay 15 out of 20. Okay? Yan yung score of, it belongs to the first quartile. Now, paano ba natin masasabi na tama yung sinabi ni Ana na mahirap yung test? Una, halamin muna natin, no, yung score niya. Dahil nalaman na natin na 15 out of 20 yung score niya, alamin natin ilang percentage ba ng questions yung nakuha niya ng tama. So para malaman nyo yung percentage, ang gagawin nyo lang is i-divide nyo. Ang ibig sabihin nitong bar dito, ibig sabihin yan 15 divided by 20. Okay? Ang ibig sabihin nun ay 15 divided by 20. So kung 15 divided by 20 yan, times 100, ano yung magiging sagot natin? 75 po, ma'am. Opo, 75. 15 divided by 20, or should I say, ayusin natin ha, para mas maintindihan niyo. So, nangyari, dinivide natin siya sa 20, tapos minultiply natin sa 100. And, ang naging, gawin natin to, naging answer is 75%. Now, let's say, the 75% yan, kadalasan, no, sa mga exams, mga quizzes, worksheets, SitWorks, ang passing score po, passing score natin should be 75%. Okay? 75% yan. Parang sa grading nyo, di ba? Sa grading nyo, kailangan makakuha kayo ng 75 and above for us to say na pasado ka sa subject. Okay? So kung ang 15 over 20 ay nasa 75%, masasabi ba natin na pumasa siya? Yes. Pasado si Ana. Okay? Pangalawa, let us consider na yung score po niya, ito si Q sub 2, ito si Q sub 1, at ito si Q sub 3. Yung score po niya ay nasa Q sub 1. Okay? Yung Q sub 1 natin is 15 over 20. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, itong 1/4 ng mga nag-take ng exam, yung 200, 1/4 nun ay may score na mas mababa o kaya naman equal sa score ni Ana. Okay? Sa score ni Ana. 25%. How about yung natitira na 75%? Okay? Paano naman yung 75% na natira? Sa tingin niyo, ano yung mga score nito? Sa tingin niyo, ano mga score ng mga yan? Kung in-arrange natin sila in ascending order. Diba? Pag kumukuha tayo ng quartile, na-arrange natin sila in ascending order. So, yung first quartile natin ay 15 over 20. Ibig sabihin, 25% ng mga
estudyante na nag-take ng exam ay may score na 15 o kaya mas mababa pa sa 15. Paano naman yung natitirang, ito, ang laki eh. Ito, natitirang numero ng mga estudyante na to. Ano ba yung 1/4 ng 250, di ba? Okay? So kung 50 yan, ito 150. Paano naman yung 150 students? Sa tingin nyo, ano yung mga scores nila? Is it higher than 15 or lower than 15? Hello, naririnig nyo pa ako? Nandiyan pa kayo, Guerrero? Rabusa. Rabusa. Wala si Rabusa? Ma'am. Sa tingin mo, ano yung score ng 150 students? Pwede mong hula. Ambas. Ma'am, Ano lower. po? Lower? Di ba pag kumukuha tayo ng quartile, ina-arrange natin sila in ascending order. Pag sinabing ascending order, kung ito yung table natin, andito yung mga scores na mas mabababa, tapos ito yung 15, anong sunod sa 15? Ano sunod sa 15? Of course, 16. 16 to 20 ang scores ng mga to. Okay? 16 over 20 or 2, 20 over 20. Yun ang score ng mga estudyante dito. Okay? Ngayon, ang tanong ko sa inyo, kung ang score ni Ana ay nasa first quartile, masasabi natin na 50 ng mga estudyante or 25% ng mga estudyante ang may mababang score at 150 ng mga estudyante ang may mataas na score. Mahirap ba? Sagutin natin yung sinabi niya, no? Difficult ba? Difficult ba yung exam? Is it difficult? Yes or no? O wala na. No. Of course, no. Hindi siya difficult. Bakit? Ang dami nga nakapasa 150. At ang score pa nila ay 16 to 20. Samantalang yung 50 na to, 15 ang score nila pababa. Paano kung ang mga score niyan ay 12, 11? Still, mataas yun. Out of 20, nakakuha ka ng 14, ng 13. Mataas pa rin yun. Okay? Kami nga, hindi namin nakukuha yung ganyang karami na estudyante na pumapasa sa mga test exams or sa mga quizzes namin. Okay? Hindi kami maabot sa ganyan. Pero sila, nakapasa sila. Karamihan. Ibig sabihin, hindi mahirap yung exam. Hindi totoo yung sinasabi ni Ana na mahirap yung exam. It is not difficult, but instead, it is an easy exam. Okay? So, paano natin ginamit dito si quartile? Ginamit natin si quartile in a sense na kinumpara natin yung dami ng bumagsak sa dami ng pumasa. Okay? Or should I say, yung mga nakakuha ng score na mas mababa sa passing score at dun sa mga nakakuha ng score na mataas at lahat nakapasa. Okay? Ginamit natin dito si quartile. Okay? So, ito yung 25% 25% ng mga estudyante ay may score na 15 o kaya mas mababa sa 15. Pero dahil ang 15 ay nasa passing score, sabihin natin na konti lang talaga ang hindi nakapasa.
And ito namang 150 na to, lahat sila pasado. Okay? So, ganun po natin i-analyze at i-interpret yung mga data or scenario na binibigay sa atin. Okay? Now, let's proceed. Dito, ang ginawa niya ay nagkaroon siya ng mga guide questions. Una, ilan daw ba yung nasagutan ng tama ni Ana? Ilang percentage? Now, kapag ang passing score ay 75%, nakapasa ba siya? So, tingnan natin, no, ang nasagot niya ng tama out of 20 ay 75%. Yan nga, 15 out of 20, that's 75%. At opo, dahil 75% ang passing score, nakapasa po si Ana. Pangalawa, if the passing was 75%, about what percentage of test takers pass the test? About what percentage of the test takers fail the test? So, tinatanong niya sa atin ilang porsyento ba ng mga estudyante ang nakapasa at hindi nakapasa. So, ang hindi po nakapasa ay 25% ng estudyante kasi sila ay mas mababa ang tawag dito ang score sa passing score natin and 75% ang nakapasa sa ating exam. Okay? Number 3, did majority of the class pass or fail? Majority of the class passed the exam. Okay? And number 4, was the test easy or difficult? Dahil maraming nakapasa, ibig sabihin the exam or the test is easy. Okay, let's move on to the second scenario. Sabi dito, your best friend who is 15 years old. 15 years old yung best friend mo. And siya ay grade 10 students. Believe that he is or she is generally young for her grade level. Okay? Upon gathering the data, nalaman natin that the first quartile is 16 years old. So, gawa tayo ng table. Diba? Ang ganda ng table. Wait lang. So let's say this is your data. Hatiin natin sa 4 yung data natin. This represents the data, ha? Okay, ayaw nyo talaga straight. So this is Q sub 2. This is Q sub 1. And this is Q sub 3. Nakita natin, no? Binigyan tayo ng information that the first quartile is 16 years old. And your best friend is 15. Ibig sabihin, included siya dito sa may mas mababang edad sa 16. So, nandito, included dyan si best friend, si BFF. Okay? Ngayon, ilang porsyento ang estudyante na merong edad na 15 and below? Kung titingnan natin, meron tayo 25% of the students na merong edad lower than 16, lower than or equal to 16. And how about the rest? Itong 75%. Itong 75%. Sa tingin ninyo, anong edad niyan? Anong edad nila? So dito, 16 and below, no? Dito, 25% have an age of 16 and below. How about yung 75%? They are 16 and yun pa kayo, Guerrero? 16 and above. So kung 75% ng classmates nyo
ay merong edad na 16 and above. Then 25% of your classmates has an age of 16 and below. Sa tingin ninyo, tama yung sinasabi ng best friend nyo na generally, young siya for her grade level. Talagang mas bata siya sa kung ano yung edad na meron ang grade level na yun. Yes or no? Oh, yes or no na lang yan, ha? Yes. Yes. Mas bata siya. Kasi upon gathering of data, makikita nyo na sa isang section na to, ang mga edad nila ay 16 and above. Marami. Ibig sabihin, yung age group ng ano na to, ng section na to, or ng grade level na to, should I say ng grade level na yan, ay mas mataas sa 16. Ibig sabihin, yung may mga edad na lower than 16, generally, they are young for that grade level. Siguro dapat nasa grade 9 sila, yung edad na yon dahil maaga sila nag-aral, and so on. Okay? So maniniwala tayo doon sa sinasabi ng best friend mo na siya ay mas bata kesa dun sa edad na dapat para sa grade level ninyo. Okay? So ginamit ulit natin si quartile in the sense na kinumpara natin yung percentage ng mga estudyante na may edad na mas mababa 16 and yung percentage na mas mataas ang edad sa 16. Then nalaman natin na tama yung sinasabi niya na mas bata siya dun sa edad na dapat for that grade level. Okay? Next. How about for decile? When we say decile, it is a 9 score point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So yun yung ibig sabihin nun. 9 score points that divides the data into 10 equal parts. Then, etong D sub 1 po represents the 10% of the data, or the 10% of the data falls below D sub 1. 20% of the data falls below D sub 2, and so on. And 90% of the data falls below D sub 9. Okay? Tingnan natin paano natin siya magagamit dun sa different scenarios. So Mrs. Labonete gave a test to her students in statistics. The students finished their test in 35 minutes. This time is 2.5. Wait lang, gamit tayo ng pen. So si 35 minutes daw ay 2.5 decile ng allotted time. Ano ibig sabihin nun? D sub 2.5 is equal to 35 minutes. Okay? So kung ito yung allotted time na meron for that exam, ba't ka tumataas ng sobra? Yan. Kung ito po yung allotted time, ito yung kalahati ng oras, which is bucket Q sub 2, D sub 5, which is 50%. Okay? How about yung D sub 2.5? Ibig sabihin, nandito siya. Si D sub 2.5 kasi is 25%. Okay? So, natapos sila, nagamit nila itong time na to. Which is 35 minutes. Okay? Now, 25% ng time natapos, nagamit nila, no? Para matapos yung exam nila sa stat. Ano daw bang ibig sabihin nun? Kung ganun kabilis nila natapos yung exam nila at marami pang oras ang natira, 75% pa of the time yung natira. Sa tingin ninyo, ano ibig sabihin nun pag mabilis natapos yung estudyante sa exam? Velasco.
Jonel. Velasco Samantha. Samantha. Hindi niyo na ako naririnig. Saboko. Wala na. Rob. Thomas. Ano po ulit yung question, ma'am? Kung mababa or natapos ng mga estudyante yung exam ng 35 minutes at masasabi natin na yung 35 minutes na yon ay 25% lang nung time na binigay or dapat allotted time for the exam. Sa tingin mo, anong indication nun? Anong ibig sabihin nun? Madali po yung test, ma'am. Tama. Madali yung test. Or should I say nakapag-review yung estudyante, nakapaghanda yung estudyante? Dalawa yun eh. Una, nakapag-review sila. At pangalawa, madali yung exam. Okay? So let us clear all the drawings. Tingnan natin kung ano yung mga questions na pinagbasehan ng sagot dito. Okay? So napansin na 25% ng time, hindi ng learner ha, 25% ng time natapos ng estudyante yung exam. And that is 35 minutes or less. A low quartile daw considered good in this kind of scenario. Bakit? Kasi ibig sabihin yung estudyante ay nakapagsagot in a short period of time. Ibig sabihin nakapag-ready sila or kaya naman madali po yung exam. Okay? Kapag natatagalan yung estudyante, hindi maipasa agad yung exam, anong ibig sabihin nun? Mahirap ang exam. Okay, next. Let's proceed to scenario number 4. Anthony is a secretary in one big company in Metro Manila. His salary is in 7th decile. Should Anthony be glad about his salary or not? Explain your answer. Sa tingin niyo, kung kayo si Anthony at kayo ay sekretarya ng isang malaking kumpanya, nasa 7th decile yung iyong sweldo. Ikaw ba ay masisiyahan o magreklamo ka dahil nasa 7th decile ang iyong sweldo? Sige nga, try natin si Torres. Torres, naririnig mo ba ako? Hindi ako naririnig ni Torres. How about you, Fernandez? Rinig po, ma'am. Very good. So kung ikaw si Anthony, you are a secretary in a big company, ibig sabihin ng big company, maraming empleyado, at yung salary mo ay nasa 7th decile. Sa tingin mo magiging, o kaya masisiyahan ka ba sa sweldo mo? Yes or no? And why? Fernandez? Wala na si Fernandez. Fernandez, nasiyahan ka na ba? Nag-party-party ka na dyan? Di po ata. Ano ba? Ano po? Masisiyahan ka ba o hindi? Yes or no at bakit? Madali lang naman yung sagutin kasi pera. No? Tsaka pagdating ng panahon talagang magtatrabaho kayo, sa sweldo kayo, kikita kayo, di ba? So dapat ngayon pa lang, alam nyo to kasi syempre, di ba? Kung ang sweldo mo ay mas mataas sa iba, syempre masarap sa pakiramdam yun. No? So, kumikita ka ng malaki para sa pamilya mo. Ngayon, kung ikaw si Anthony, 7th decile, ano ba ibig sabihin ng 7th decile? Ibig sabihin, 70% of the population
or the salary falls below the 7th decile. Okay? 70%. Nasa 7th decile. Ibig sabihin 70% ng mga empleyado, mas mataas pa yung sweldo mo sa kanila. Kung tanong ko sa'yo, matutuwa ka ba? O malulungkot ka kasi 70 lang? Malulungkot, masisiyahan. Hernandez, baka gustong tumulong ni Arnaiz. Masisiyan, ma'am. Oo, masisiyahan daw siya. Ikaw, Arnaiz, masisiyahan ka? Opo, kasi 70% yung mapupunta sa akin. 70% ba mapupunta sa'yo? 7th decile po pa naman. Ibig sabihin kasi ng 7th decile para sa information ng karamihan. Ibig sabihin po niyan ay 70% ng mga empleyado. Let's say, ang empleyado ay 100. Okay? Ang empleyado ng kumpanya ninyo ay 100 tao. 70 sa mga yon, sa mga empleyado ng 70 na katao or empleyado ng kumpanya ninyo, mas mataas ang sweldo mo doon o kaya kasing sweldo mo lang sila. Okay? Ibig sabihin, ang taas ng sweldo mo. Kasi ang dami mong nauusan na empleyado. Okay? Eh, paano naman yung 30%? Yung 30% na numero ng empleyado, mas mataas o kaya equal yung sweldo sa'yo. So magrereklamo ka pa ba? Diba? 70% na ng population yung nauusan mo sa sweldo. Okay? Sabi nga kahapon ma'am, sekretarya lang naman siya pero ganito yung sweldo niya. No, hindi natin nilalang yung trabaho ng sekretarya, no? Pero ang masasabi natin, mataas yung sweldo niya. Okay? And Anthony should be glad and pleased kasi mataas yung kanyang sinasweldo. Kapag marami sa trabaho mo, mas mataas ang sweldo mo, ibig sabihin nun, meron kang malaking sweldo. Okay? Now, tingnan natin ano yung question na hinanda niya para masagot. Or yung answer. So the possible answer here is 70% of the employees receive a salary that is less than or equal to his salary. And 30% receives a salary that is greater than his salary. Anthony should be pleased with his salary. So kung ako din si Anthony, matutuwa ako. Diba? So the 7th decile in the score points which make, or the 7th decile is the score point which makes or which marks the boundary between 70% and 30% of the data. So kung merong 200 na empleyado, ibig sabihin 60 employees lang ang nakakatanggap ng salary na mas mataas kay Anthony. And the rest, yung 140, sila ay may salary na kapareho ng kay Anthony o kaya mas mababa pa sa sweldo ni Anthony. So kaya nga sabi, Anthony should be pleased with his salary. Okay? Now, we are done with the decile. Ganun po natin ginagamit si decile, no? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Okay? So when we say percentile naman, ito ay 1 up to 99. Okay? Kaya piece of 1, piece of 2, up to piece of 99. Kaya nga sabi natin dito, when we say percentile, it is a 99 score point which divides the distribution into 100 equal parts. So hindi lang niya sinulat dito, no? So pansinin niyo, meron dito tayong piece of 1, piece of 2, piece of 3, and so on up to piece of 99. Hindi lang in-include kasi no, masyadong hahaba yung ating representation ng percentile. Okay? So let us have scenario number 5. In a group of 20, you and some grade 10 students are ranked according to height. Okay? Nirank kayo according to height, to your height.
Now, you are in the 80th percentile. How many students are taller than you? And how many students are smaller than you? So dito, makikita nyo, no, na ang number of students na meron tayo ay 20. Okay? So alamin natin kung ilang porsyento ba niyan ang mas mataas sa'yo at mas mababa sa'yo, or ilan ng mga estudyante ang mas mababa sa'yo. Okay? So let us have first the guide questions para masagot natin. Una, ilan daw yung porsyento na ang estudyante, kapwa mo estudyante, ay mas mababa or kumbaga, mas mababa sa height mo. Kaya yung sabihin pandak, no? Hindi naman sila pandak. Mas mataas ka lang sa kanila. Okay? So shorter than you, that is 80%. And what percentage naman yung students na mas mataas ka sa kanila? Okay, and that is 20%. Okay, so 20% yon ng 20. Okay, so computin nga natin. Ilan ba yung 80% ng 20? Ilan yung 80%? Okay, what is 80% of 20? 80% of 20. Yan pa kayo? 80% of 20 lang yan. Kaya-kaya niyo yan. 16, ma'am. Po? 16. 16, correct. So, yung 80% po ng 20 ay 16. Ibig sabihin 16 yung merong height na mas mababa o kaya naman kasing tangkad mo kung ikaw yung nandito sa 7 or sa 80th percentile. Okay? So kung 16, maraming mas mas mababa ang height. Okay? How about yung 20%? Siyempre, yung 20% niyan ay 4. Ibig sabihin, 4 lang yung mas mataas kesa sa iyo. Yan po yung ibig sabihin. Kasi ang tinatanong dyan, how many students are taller than you? Okay? Now, let's proceed. Ayan. Meron pala dito. Dahil 4, yung sinasabi nga natin na mas mataas, no? Dun sa 80, ibig sabihin 3 yung estudyante na mas mataas sa'yo. Bakit? Kasi dun sa 4 na yun, kasama ka dun. Remember na binibilang natin yung mas mababa dun sa height mo. So kung ang percentile rank niya ay 80, ibig sabihin yun yung dami ng estudyante mas mababa sa kanya. So included siya dito sa 20% na 4. Okay? And walang kasing tangkad niya. So we can see na yung 3 dun sa 4, yung mas mataas dito sa estudyante na to. Okay? "25 scores in a mathematics test were recorded." And binigyan tayo dito ng certain score, which is 79. At sinabi sa atin na itong 79 na to ay 50th percentile. Okay? Only one student got a score of 79. Kung 25 yung estudyante, isa lang doon ang nakakuha ng 79. So, ibig sabihin yung 24, hindi natin alam ano yung score nila. Pero dahil alam natin na si 79 ay nasa 50th percentile, masasabi natin na nandun siya sa gitna, sa middle value. So, yung nasa baba niya, 12. Yung nasa taas niya, 12. Or should I say, yung may mas mababang score sa kanya ay 12 students at yung mas mataas ang score sa kanya, 12 students din. Nasa gitna si 79. Nasa 50th percentile siya. Hinahati niya yung data into 2 equal
parts. Okay, so pag tinanong ka, ilan yung estudyante na may score higher than 79, 12 students po. Pag yung tinanong ka rin ng ilan yung estudyante na may score lower than 79, 12 din po. And if you add them all, only one student got 79, so 1 na yung count natin sa kanya, plus 12, they are 25 students. So, ganun lang po kadali on how to use the percentile given in a scenario. Okay? So, proceed na tayo sa sa module number 12. But before that, let me report your attendance. "17 boys, 21 girls." "17 yung boys, yung girls 21. So total 38. Baka may hindi pa nakapag-attendance dito ah. Attendance lang sila hindi sila nagka-klase. Okay, let's proceed to video lesson number 12. So, balikan natin si measures of possession. Bakit? Kasi you are going to solve problems involving measures of possession. So, ano ba yung mga measures of possession na meron tayo? We have the decile, the percentile, and the quartile. Okay? And you will use that for you to tell where the score stands and relate it to the rest of the scores in the set data. Okay? So, meron tayo ditong table that shows Gino's score in the National Career Assessment Examination or yung NCAI. So, I don't think kung nakuha nyo na yung sa inyo, may result din yun. So, makikita nyo dito, merong binigay na percentile rank ni Gino. At yung kanyang standard score. Okay? Now, let's say na ito yung kanyang result. Scientific ability niya, 48 yung percentile rank niya. Reading comprehension, 94. Verbal ability is 99. Mathematical ability is 56. And the overall niya is 84. Okay? Now, let's proceed. What does a percentile rank mean? So, kung ang ibig sabihin daw ng percentile rank is like, for example, kay Gino, meron siyang 48 na percentile rank. Ibig sabihin nito ay nataasan niya or yung 48% ng mga nag-take ng exam, mas mataas yung score niya doon. Mas mataas or equal. Okay? Let's say na yung scientific ability niya ay 460.50. Ibig sabihin, yung 48% ng population na nag-take ng exam, merong standard score na 460.50 and below. Okay? Yun po yung ibig sabihin nun. Meron nakalagay dito, does this mean that he answered 48% of the total items? Nung ako ay nasa high school, na-receive namin yung NCAI, yung results, meron din ako doon mga nakitang percentage na. Akala ko dati ang ibig sabihin nun, ay 48% nung exam na sagot ko ng tama. But that is wrong. Okay?
Ang ibig sabihin lang po niyan, ang score mo ay mas mataas sa 48% na population ng estudyante nag-take ng exam. At hindi po yan yung number or percentage ng total scores mo or kaya naman yung total correct answers. Hindi siya yung percentage ng correct answers mo. Paglilinaw ha, kasi yun yung kadalasang mali na naiisip natin when it comes to percentile rank. Ulitin ko, when we say percentile rank, nirelate mo yung score mo dun sa iba. Okay? Sa iba pang scores. So, kunwari, ikaw nakakuha ka ng, ng 57th percentile rank sa scientific ability. Ibig sabihin, 57% of the population has a lower score or equal score than you. Lower than or equal to your score. Kaya inuulit-ulit ko yan para maalala nyo. Alam na natin yan, si percentile, 99 score points, which divide the distribution into 100 equal parts. Now, ano daw ba yung percentile rank ni Gino sa verbal ability? Nakita ko kanina, it's 99. So, ibig sabihin, P99 is equal to his standard score. At ang kanyang standard score ay 726.57. Now, bilangin natin, no? Ilan yung estudyante na merong score na mas mababa kay Gino? Kasi 99 yung percentile niya. Ibig sabihin, kung 99% of the students who took the NCAI has a lower score than Gino, at meron tayo dito binigay na 1.3 million daw yung estudyante na nag-take ng National Career Assessment Examination. Let's say na 1,287,000 yung merong mas mababang verbal ability kesa kay Gino, lower than or equal to Gino's verbal ability. And paano naman yung may mas matataas na verbal ability kay Gino? Okay? So kung meron tayong 1,287,000, subtract natin siya sa 1.3 million, ibig sabihin 13,000 yung may mas mataas na verbal ability as Gino. Okay? So 13,000 students have the same or higher verbal ability scores than Gino's scores. Now, let us have group data. Paano ba natin sinosolve yung percentage of, okay, let me read first the problem. The table below shows the monthly salary of 60 employees in a company. Assume that the researcher wanted to know the percentage of the employees who have monthly salaries lower than 25,000. So, pansinin nyo, pag lower than 25,000, ito yung sinasabi natin, no? Kung lower than 25,000, kailangan natin hanapin saan included si 25,000. Si 25,000 ay included dito. Kay 23,000 to 25,999. Dahil dyan po manggagaling yung mga values. Skip natin to kasi mali yung yan. Dito tayo. Mali kasi yung nilagyan niya doon ng square o kaya hinighlight niya doon. So, mapapansin niyo dito may plus yung nakalagay pero it should be multiplication. So, ano yung mga values? N natin ay 60. 25,000 minus 22,999.5 times 5. Ito yung frequency niya. Times the I. Ang I natin ay 3,000. At ang CF below natin ay 51. Okay? Multiply to multiply. So, ibig sabihin, we have 25,000 minus 22,999.5 times natin siya sa 5, divide natin sa 3,000 plus 51 times natin yung answer natin sa 100
divided by 60. And the answer is 90.55, or should we say that this is 91? Mali po yung sagot dito ha, inuulit ko. It should be multiplication. So dapat PR is equal to 91%. Ibig sabihin nito, 91% of the employees listed here has a salary lower than 25,000. Okay, ulitin ko ha, this is 91%. Mali yung nakalagay dyan. Ang ibig sabihin, 91% ng mga employees listed here has a lower salary than 25,000. Okay, pansinin nyo, researcher yung ginamit. Ibig sabihin kasi, we are using this in different researches. So therefore, 91% of the employees who have monthly salaries lower than 25, while 9% of them have a monthly salary higher than 25,000. Higher or equal. Next, how about for this? No, we have here 40 people and kailangan natin isolve yung fourth decile. Baka nakalimutan nyo na how to solve for the fourth decile. So dahil fourth decile yan, d sub 4, which is 40 times 4 divided by 10, that is equal to 16. Saan ba included si 16? Si 16 ay included dito sa CF na to. So ibig sabihin, ito yung class niya. Diyan natin kukunin yung mga values. The lower boundary is 3.5 plus the quantity of 4 times 40 divided by 10, which is 16, minus 15. Yung 15 po is yung CF lower, divided by the frequency, which is 9, times the I, which is 3. So kapag kinuha nyo yan, ibig sabihin, d sub 4 is 4 times, ano ibig sabihin nun? 4 times, d sub 4 is 4 times, ibig sabihin, 40%, no, ng mga tao ang kumakain sa labas ng 4 na beses in a week. Okay? 40% ng mga tao ang kumakain sa labas ng lower than 40 times a week. So pansinin nyo dito, 1, 2, 3, 15 na tao yung kumakain ng 1 hanggang 3 beses sa labas in a week. Okay? So yun po yung ibig sabihin ng answer natin dyan. Kaya natin siya ni-round off to 4 kasi remember, pagkakain ka naman considered 1 ang bilang doon. Hindi siya 1.5. Kumain ka lang ng kalahati, no? 1.5, ay kalahati, 0.5 lang. Hindi ganun. No? Ang pinag-uusapan natin ay yung kumain sa labas. Ilang beses? Gaano kadalas kayo kumakain sa labas in a week? Okay? And I think, yan na yung last. So ano lang yung kailangan yung tandaan? Kailangan yung tandaan, syempre, measures of position. Percentile, decile, and quartile. Then, of course, you have to understand also yung percentile rank. Okay? Alam niyo naman how to solve for the percentile rank of group and non-group, how to find the decile, the quartile, and the percentile. Okay, so I guess that ends our lesson. Let me share to you the link ng inyong worksheet 4 and quiz 4. So what I want you to do is to raise your hand kapag nagsasagot na. And of course, worksheet muna. Then pagtapos na, leave. Learn to check your answer kung may mali talaga kayo. Pag may mali, pwede nyo naman